Huwag kang magising. Gising na, anak. Nagmamadaling bumangon si Karen mula sa kanyang kama. Pasado 6:00 na at siguradong malilate na naman siya sa trabaho. Nagmamadali siyang nagbihis, nagsuklay at lumabas ng kwarto. Pero may kakaiba. Tahimik. Wala ang ingay ng kapitbahay. Wala ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Wala ang kahit anong ingay ng mundo. Nilingon niya ang kanyang nanay na nakatayo sa kusina, nakangiti. Pero may mali. Napakalawak ng ngiti nito. Halos hindi gumagalaw ang katawan. Parang estatwa. Anak, kumain ka na. Hindi niya magawang lumapit. Parang may bumubulong sa isip niya. Huwag kang kakain. Umiling siya at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Pero pagdating niya sa kalsada, nanlamig siya. Walang tao. Ang buong lugar ay parang isang abandonadong bayan. Mga bahay na walang laman, mga ilaw na kumikislap at isang malalim na katahimikan na mas nakakatakot kesa sa ingay. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa kanyang trabaho. Pero habang naglalakad siya, napansin niyang walang katapusan ang daan. Kahit anong liko niya, pabalik siya sa parehong kanto. At sa bawat liko, may isang figure sa malayo, nakatayo, nakatingin sa kanya. Mataas, payat, walang mukha. Gising na, anak. Nagising si Karen na pawis na pawis. Panaginip lang pala. Napailing siya at bumangon. Pero nang lumabas siya ng kwarto, nandun ulit ang nanay niya. Nakangiti. Anak, kumain ka na. Nanigas siya. Eksaktong-eksakto sa panaginip niya ang lahat. Lumabas siya ng bahay at napatakbo. Pero sa bawat kanto, bumabalik siya sa parehong lugar. At sa bawat liko, nandun pa rin ang figure sa malayo. Papalapit ng papalapit. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Gising! Gising! Sigaw niya sa sarili. At biglang, gising na, anak. Nagising ulit siya. Hindi na niya alam kung totoo pa ang lahat. Nanginginig siyang lumabas ng kwarto at nakita niya ulit ang kanyang nanay. Nakatalikod, nakahinto, hindi gumagalaw. Nang dahan-dahan itong lumingon, dumugo ang ilong ni Karen sa takot. Ang mukha ng kanyang nanay ay wala na. Isang maitim na butas na lang ang natira. At sa sulok ng bahay, sa anino, may isa pang boses na bumulong. Huwag kang magising.